manununod. May batang babae na ang pangalan ay Laika. 7 taong gulang, tahimik, mahilig sa tanawin at laging nakatingala sa langit. Isang araw, napansin ng kanyang nanay na tuwing tanghali, hindi na lumalabas si Laika sa bakuran. Noon kasi, siya ang unang tumatakbo para maglaro sa ilalim ng araw. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi na siya nagpapakita kapag maliwanag. Mainit lang po, sagot ni Laika. Pero malamig ang pawis niya at tuwing lumalapit sa bintana, napapaatras siya. Isang gabi, habang natutulog si Laika, nakita ng kanyang ina na parang may gumagalaw sa sahig. Tila aninong hugis tao. Hindi anino ni Laika, hindi rin anino ng nanay. Gumagalaw ito at unti-unting dumidikit sa paanan ng bata. Nang sumilip siya sa ilalim ng kama, wala siyang nakita. Pero nang bumalik siya sa pagkakatayo, nawala ang anino ni Laika. Mula noon, hindi na ulit nasilayan ang anino ng bata. Hindi siya nasisinagan ng araw. Lagi madilim ang paligid niya kahit titik ang araw. At sa bawat pagdaan ng araw, parang may kumakain sa liwanag sa loob ng bahay. May isang matandang albulayo sa kabilang bayo, si Lola Sima. Ayon sa kanya, may mga nilalang at tinatawag na manununod. Kumukuha sila ng anino ng bata para makabalik sa mundo ng liwanag. Kung hindi maagapan, hindi lang anino ang mawawala, pati ang kaluluwa. Sinabihan ni Lola Sima ang nanay ni Laika na magbudbud ng asin sa bawat sulok ng bahay. At huwag na huwag hahayaang makalapit ang aninyong na nilalang sa mismong katawan ng bata dahil kapag nagsanib sila, wala nang makakabawi kay Laika. Gabi na nang ilagay ng ina ang huling budbud ng asin sa bintana. Tahimik ang paligid. Pero maya-maya may narinig siyang kaskas sa kisame. Para may gumagapang. Sinilip niya si Laika. Ising ang bata, nakatingin sa kisame. Unang emosyon ang mukha. Nang mapatingin ang ina sa ibabaw ng kama, nakita niya ang anino. Gumagapang, dahan-dahan, papunta kay Laika. Hinawakan niya ang bote ng asin. Tinapon nito sa paligid. Sumigaw ang anino. Parang sinunok, umurong. Kumapit sa dingding, umiwas sa liwanag. Pero bago ito tuluyang nawala, lumingon ito pabalik. May bumulong sa hangin. Babalikan ko ang liwanag. Kahit kapalit ay buhay mo. Kinabukasan, maliwanag na ang mukha ni Laika. May anino na siya. Parang bumalik na sa dati. Pero may napansin ang ina sa paligid ng bakuran. May marka ng paa sa asin. Maliliit, hindi sa matanda, hindi rin kay Laika. At hanggang ngayon, hindi pa rin pinapapasok ng araw ang silid ng bata. Gusto mo bang malaman kung sino talaga ang manununod at anong ginagawa nila sa mga batang nawawalan ng anino? Comment part 2 kung gusto mong ituloy natin ang kwento. Comment mo na din kung taga saan ka at anong oras mo ito napanood para malaman ko kung saan umabot ang istorya na to. At huwag kalimutang i-follow ang Tinda at Lagim para sa mga kwentong kababalaghan na hindi mo makakalimutan.